Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan makikita sina Ye Xinghe at Xia Yuning na kasalukuyang nagtungo sa Eternal Heaven Family para iligtas ang kanilang kaibigan. At matapos nilang makarating ay di na din sila nag-aksaya pa ng panahon kaya naman agad na silang kumilos ayon sa panibagong plano na kanilang nabuo. Ilang sandali lamang, isang malakas na pag-atake ang makikita sa kabilang dako ng lugar at kagagawan ito ni Xia Yuning para magpunta ang lahat ng bantay sa parteng yun ng lugar, at upang makakilos na ng ligtas si Ye Xinghe na makikita namang kasalukuyan na ding nasa harap ng silid kung nasaan si An Suyan. Na makikita na tila bago pa lamang naghahanda upang maglinas ng kanyang sarili at habang ginagawa niya ito ay mapapansin din ang kalungkutan sa kanyang mga mata dahil sa kanyang naging sitwasyon. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang nagpakita si Ye Xinghe sa dalaga at sa seryosong ekspresyon ay sinabi niya na ang pakay niya sa Eternal Heaven Family at yun ay walang iba kundi para iligtas ito sa kamay ng walang kaluluwa nitong ama. Nabahagya namang ikinabigla ni An Suyan at may pangaenglaro pa niyang tanong kung totoo daw bang gusto siyang ilayo ni Ye Xinghe at isa pa ay san daw naman siya gustong mailayo ni Ye Xinghe. Na agad din naman niyang tinugunan at sambit ng ating bida na gaya daw ng sinabi niya kanina ay gusto niya itong ilayo sa malaempyernong clan na kinalakihan nito, sabay tanong kung bakit ganun daw ang reaksyon ng dalaga na para bang mas gusto pa nitong makasal sa isang noble boy mula sa capital. Na tinugunan lamang ni An Suyan ng pananahimik habang mapapansin ang kalungkutan sa mukha nito na para bang nagsasabi na di niya magagawang makatakas sa kanyang kapalaran kailanman. At makalipas pa ng ilang sandali ay sinabi nito sa ating bida na di daw siya makakasama dito, na agad din namang ikinabigla ng ating bida at sa mariing tinig ay kinlaro nito kung totoo daw ba ang kanyang narinig at anong dahilan ng dalaga para di sumama. Kaya naman sa malungkot na boses ay ipinaliwanag ni An Suyan na di daw madali ang gustong mangyari ng ating bida dahil gaya daw ng Dark Moon Family ay may kakayahan din ng Eternal Heaven Family na wasakin ang Asher Feather Clan o baka nga daw mas halimaw pa ito at kung sakali man na sumama siya dito ay siguradong mangyayari ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at may pagkakumpiyansa nitong sinabi na matagumpay na siyang nakaabot sa 7th Heavenly Layer Realm kaya naman may kakayahan na siyang maprotektahan ang dalaga, sa pag-aakalang makumbinsi niya ito. Subalit muli na namang nabigo si Ye Xinghe na may layo ito nang sabihin ni An Suyan na di daw ganun kadali ang lahat gaya ng iniisip ni Ye Xinghe, dahil kung sakali man daw na di kayanin ng Eternal Heaven Family ang ating bida at mga kasama nito ay siguradong makikigulo na ang Noble Family sa capital na di papayag na di matuloy ang kasal. Ngunit di pa din sumuko ang ating bida dahil bigla na lamang nitong hinawakan ang kamay ng dalaga na para bang di nito alintana ang problemang kanyang kakaharapin kung sakali. At habang hawak niya ito sa kamay ay mariin niyang sinambit na handa daw siyang humarap sa kahit sino maging sa Great Noble Family pa sa capital basta't para kay An Suyan, wala na daw siyang pakialam kahit bumagsak pa ang kalangitan sa kanya basta't lalaban daw siya ng patayan para lamang kay An Suyan. Dagdag pa nito na kung matatakot daw siya sa mga sinasabi ni An Suyan ay di na niya matatawag pang lalaki ang kanyang sarili at di daw niya makakayanang maupo na lang at manood sa isang tabi habang ikinakasal si An Suyan sa ibang lalaki. At ang mga pinagsasabi namang mabibigat na salita ni Ye Xinghe at ang pagpapakita nito ng kanyang labis na kumpiyansa ay naging dahilan ng pananahimik ng dalaga na para bang napapaisip sa kung ano ang kanyang dapat gawin. Nang bigla na lamang isang boses ang umalingaw-ngaw sa labas at tinatawag nito si An Suyan sa loob ng silid na naging dahilan ng pagkaalarma ng dalawa na makikitang nanlalaki ang mga mata. Nagpatuloy ang misteryusong boses sa pagtawag sa pangalan ni An Suyan na animoy talagang hinahanap ito nito na naging dahilan upang lalong mataranta ang dalawa sa loob dahil kung magkataong mahuli nito si Ye Xinghe ay siguradong magkakaroon ng malaking kaguluhan. Ipinakita sa labas ang siyang pinagmulan ng tinig, kung saan makikita na pilit nitong tinutuktok ang pintuan ng silid habang nagmumuka itong hangal senialis na talagang hinahanap nga nito si An Suyan. Kaya naman nang mapagtanto ito ni An Suyan ay natataranta siyang napatugon at sa malakas na boses ay ipinaalam niya sa tinawag niyang auntie na nasa loob nga siya ng silid sabay tanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Na di naman tinugunan ng mukhang hipo nitong tiyahin at bigla na lamang nitong itinulak ang pintuan habang sinasambit na dahil daw nasa loob naman ang kanyang pamangkin ay papasok na siya ng silid. At ang ginawa namang ito ng hangal na mukhang talusak ay labis na ikinaalarma ng dalawa gayong di nila inaasahang bigla-bigla na lamang itong papasok ng silid ng di agad nagsasabi.
Buti na lamang at may harang pang parang maliit na pader pagpasok kaya naman di nakita ng hangal ang ating bida at nagkaroon pa ito ng oras para magtago. At di pa man lang nakakalapit ang hangal sa loob ay agad na itong pinigilan ni Ann Suyan ni Alice na kasalukuyan pa lamang itong gumagawa ng alibay. Dagdag pa ni Ann Suyan na kasalukuyan daw siyang naliligo sa bathtub kaya di daw maganda para sa kanyang tiyahin kung makikita nito ang kanyang paliligo dahil di siya sanay sa ganitong tagpo. At dahil sa tila mariring salita ni Ann Suyan sa kanyang pag-imik ay agad na kinutuban ng masama ang hangal na mukhang talusak. Kaya naman nagpalingalinga ito sa paligid na animoy naghahanap lamang ng gagambang bahay at nagtitingin kung may kahinahinala sa loob. Subalit nakalipas na ang ilang sandali ay wala pa din itong nakikitang gagambang bahay at anumang kahinahinala sa loob ng silid dahil makikitang maingat nang nakapagtago si Ye Xinghe sa likuran ng bathtub ni Ann Suyan. Maya-maya pa ay nagpatuloy na sa paglapit ang hangal na mukhang talusak sa kanyang pamangkin. At makalipas lamang ang ilang sandali matapos niyang makonfirma na talagang naliligo lamang si Ann Suyan ay agad niyang sinabi na dahil daw naman at walang kahinahinala sa loob ay aalis na siya ng silid, subalit meron daw isang nanghihimasok ang kasalukuyang hinahabol sa kanilang clan. Kaya naman kailangan daw nitong magdubli ingat gayong di daw malabong makarating sa silid ni Ann Suyan ang nasabing nanghihimasok at bukod pa daw dun ay wala pa silang malinaw na hinala sa pakay ng mga ito kaya naman napaka-delikado pa sa labas. At ang lahat naman ng pakunwering pag-aalala ng hangal kay Ann Suyan ay agad din itong pinasalamatan, at sa may kaplastikang tuno ng pananalita ay sinabi nito na walang daw ang sinumang tulisan ang makapapasok sa kanyang silid gayong bukod sa kayanan niya ang kanyang sarili ay meron din siyang napakalakas na bantay sa ibaba ng silid na kanyang kinalalagyan. At nang marinig naman ito ng hangal na mukhang mud picker ay nasambit niya sa kanyang isipan na tila may katotohanan daw naman ang sinabi nito subalit kinailangan pa din niyang magsigurado gayong baka ito ang pakay ng misteryusong nanghihimasok. Maya-maya pa ay tinugunan na din niya ang sinambit ni Ann Suyan at habang tumatawa na animoy hipa ay sinabi nitong masyado lamang daw siyang nag-alala kaya naman nakalimutan na niyang bantay sarado nga pala ang silid nito ng malalakas na gwardiya, at dahil daw wala namang problema ay babalik na siya sa kanyang silid. Habang makikita namang patuloy lamang itong pinapakiramdaman ni Ann Suyan upang makasiguro kung talagang nakaalis na ang hangal niyang auntie sa labas ng silid. At nang makasigurado na talaga si Ann Suyan ay agad na niyang sinabi kay Ye Xinghe na maaari na itong lumabas sa kanyang pinagtatagwan dahil tuluyan ng lumisan ang hangal niyang tiyahin na mukha namang talusak na nagpipiling lamang maganda gaya ng kapitbahay niyo mga idol. At pagkalabas ni Ye Xinghe ay may pagtataka nitong tinanong kung talaga daw bang auntie ito ni Ann Suyan gayong wala daw siyang nakikitang pagkakatulad ng mga ito, kumbaga isang langit at isang lupa daw ang dalawa. Natinugunan naman ni Ann Suyan nang may kalungkutan na para bang ayaw din niya ang may tiyahing couple at paliwanag niya na ipinadala daw ito ng kanyang ama dito para bantayan ang bawat kilos nilang magkapatid, at di din daw sila malapit sa hangal na ito. At nang makita naman ni Ye Xinghe ang kalungkutang namumuo sa mukha ni Ann Suyan ay marahan niyang sinabi na tutal daw naman at di masaya si Ann Suyan sa pananatili sa Eternal Heaven Family ay wala na itong dahilan para di sumama sa kanya. Namuli lamang tinugunan ng dalaga ng ilang sandaling katahimikan na animoy nag-iisip ng mabuti sa kung ano talaga ang dapat niyang gawin na makabubuti sa kanilang dalawa. Subalit habang ang ating bida ay nag-iintay ng sagot at ang dalaga naman ay nag-iisip, isang napakabigat na pressure ang bigla na lamang bumalot sa loob ng silid na kanilang kinalalagyan ni Alice ng isang napakalakas na cultivator malapit sa kanila na labis namang ikinagulantang ng dalawa sa loob. At ang pinanggagalingan pala ng malahalimaw na aura ay mula sa walang kaluluwang ama ni Ann Suyan na patriarch ng Eternal Heaven Family na si An Yuanlong, kung saan agad din naman itong nakilala di Ann Suyan gayong lagi niyang nararamdaman ang malademonyo nitong aura. Pagkatapos ng bahagyang patalastas para makapag-subscribe ang di pa nakasubscribe ay agad na nagpatuloy ang kwento kung saan, makikita si An Yuanlong sa labas na kasalukuyan pa ding naglalakad malapit sa silid kung nasaan ang dalawa. At ang patuloy na paglapit ng presensya ng hangal ay lalong nagpapabigat sa sitwasyon ng ating bida na makikitang tila nababahala na sa mga susunod na mangyayari, at maging si Ann Suyan ay makikita ding tila nag-iisip ng maayos na plano para sa kanyang minamahal. At upang agad nang makagawa si Ye Xinghe ng aksyon ay mariin niyang inulit sa ating bida na ang mabigat daw na aura ay mula sa couple niyang ama na kasalukuyang papalapit sa kanyang silid kaya naman kailangan na daw ni Ye Xinghe umalis bago pa ito maramdaman ni An Yuanlong.
Na di naman naging dahilan ng pagmamadali ni Ye Xinghe, at base sa mukha nito ay tila padalwahin pa ang kanyang pag-alis na para bang gusto pa niyang pilitin ang dalaga at di masayang ang pagkakataon kung saan maaari na niya itong mailayo. At makalipas lamang ng ilang sandali ay agad nang sinabi ni Ye Xinghe kay An Suyen na buo daw ang kanyang pasya kung saan gusto talaga niyang maisama ang dalaga palayo at handa siyang humarap sa anumang kapalit dahil di daw niya magagawang lumisan ng di ito kasama. Na agad din namang tinugunan ng dalaga at giit nito sa mariing tinig na di daw siya pa pwedeng umalis kasama ng ating bida sa ngayon gayong madali lamang daw para sa Eternal Heaven family na hanapin sila at sa oras daw na mangyari ang bagay na yun ay siguradong di na nila magagawa pang mamuhay ng magkasama kailanman. Sinasabi daw niya ang bagay na to hindi dahil sa aayaw niyang sumama sa ating bida dahil ang totoo ay matagal na din niyang pinangarap na makasama si Ye Xinghe habang buhay subalit di daw ito ang oras para isagawa ang kanilang gusto. Dagdag pa nito para makumbinsi si Ye Xinghe na ngayon daw ay gagawa sila ng kasunduan kung saan maghintay daw lamang si Ye Xinghe ng kanyang sulat at sa oras daw ng kanilang paglalakbay patungo sa kapital ay tatakas sila ng magkasama at magpapakalayo-layo. At nang marinig naman ito ng ating bida ay wala na siyang nagawa pa kaya naman di na din ito ipinilit pa ang kanyang gusto, at sa mariing boses ay sinambit na lamang nito na kung yun na lamang daw ang kanilang pagpipilian ay wala na siyang magagawa pa. At matapos niya itong masabi ay agad na ding kumilos si Ye Xinghe para umalis ng silid habang makikita naman na hinabol pa ito ng tingin ng dalaga na animoy ikaw lamang idol pag nakikita mo ang iyong crush. Bago pa tuluyang lumisan ang ating bida ay bahagya pa itong tumingin kay An Suyen ay nag-iwan ng ilang salita kung saan ayon sa ating bida ay aalis muna siya pansamantala at sa oras na makabalik siya sa Asher Feather Clan ay agad niyang sasabihin si An Suyen para makontak si An Suyen. Na agad din namang sinang-ayunan ni An Suyen gayong maganda naman ang naisip ni Ye Xinghe dahil sa oras na si An Suyen ang magpadala ng mensahe sa kanya at iba ang makatanggap ng sulat ay siguradong di nila ito paghihinalaan. At makalipas ng ilang sandali ay makikita na si Ye Xinghe na animoy huntman spider na nagpatalon-talon na paalis ng may napakabilis na pagkilos kasabay ng mahigpit niyang pag-iingat. Habang makikita naman si An Suyen na mabilis ding umahan sa kanyang bathtub upang magtungo sa bintana at panuurin ang tuluyang paglisan ng ating bida habang sinasambit niya ang pangalan nito. At matapos sa dalawa ay lumipat naman ang tagpo sa kabilang dako ng lugar kung saan mapapansin ang mabilis na pagdaan ng tila anino ng habulan ng mga cultivator sa loob ng Eternal Heaven family. At ito nga mga idol ay si Xia Yuning na nagpapatuloy pa rin sa pagkuha ng atensyon ng lahat ng mga bantay at patuloy lamang sa pagpapahabol sa mga ito, habang sa isip-isip ng dalaga na talagang nag-iinit na daw sa kanyang likuran ang mga hangal na parang mga asong kalye na nakakita ng hahabulin. Nagpatuloy sa habulan ng mga ito kung saan lalo pang pinabilis ni Xia Yuning ang kanyang paggalaw upang lalong magngit-ngit sa kahahabol ang mga hangal na bantay ng Eternal Heaven family. At nang makalayo siya sa mga hangal ng bahagya ay bahagya pa niya itong nilingon, kasabay ng kanyang pagbuntong hininga na animoy na didesmaya sa bagal ng mga ito. At habang tumatakbo ng mabilis ang dalaga ay mapapansin ang isang mapulang cultivator sa likuran nito na malapit ng makahabol, sinialis na didinbiro ang bilis ng isang hangal pagdating sa habulan. At nang maramdaman naman ito ni Xia Yuning ay lalo pa niyang pinabilis ang kanyang paggalaw upang di siya agad mahuli ng mga hangal at upang mapagod din ang mga ito bago pa siya makipaglaban gayong para sa isang dragon martial artist ay baliwala sa kanila ang isang linggong pagtakbo sa buo nilang bilis. Subalit sa di malamang dahilan ay bigla na lamang natigilan ang animoy Miss Universe na si Xia Yuning at makikita pa sa ekspresyon nito ang bahagyang pagkagulat sinialis ng tila pagkakahuli niya sa bitag ng mga hangal. Kaya naman ang mapagtanto ng dalaga na nagkamali siya ng tansya sa utak ng mga timang ay agad na lamang niyang inalisto ang kanyang sarili para sa nalalapit na labanan. Habang makikita naman ang patuloy na pagdami ng cultivator sa paligid ng dalaga at sa puntong ito mga idol ay tuluyan ng napalibutan si Xia Yuning sa isang madilim na daan at sana naman ay di siya ma-rape mga idol. Maya-maya pa dumating na din ang ilan sa mga hangal na bantay na may mas mataas na level sa iba, kung saan nang makaharap ni Xia Yuning ang lahat ay nagsimula ang pagtunog ng isang musika kasabay ng pagtaas ng tensyon na para bang maya-maya lamang ay magsisimula na ang gira.
Subalit bago pa man mangyari ang labanan ay maririnig ang hangal na bantay na agad na nagtanong kung saan sa mariing tinig ay inalam nito kung sino daw ang dalaga at saan daw ito kumukuha ng lakas ng loob na basta-basta na lang pumasok sa Eternal Heaven Family at manayra ng kanilang pader. Na agad din namang tinugunan ni Zia Yuning ng isang nakakakilabot na titig. Kasunod noon ay may pang-asar niyang sinambit na wag daw masyadong magsaya ang mga hangal dahil lamang sa sinira niya ang pader ng kanilang courtyard dahil dadagdagan pa daw niya ito sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang main hall, at para daw naman sa katanungan nito ay wala na daw itong pakialam pa sa dahilan at sa kung sino siya. Na naging dahilan ng pagkapaiya ng hangal na bantay at dahil din sa pamimilusupong ginawa ni Zia Yuning sa kanya ay agad din siyang napatahimik sa kanyang kinatatayuan na animoy batang napahiya sa kanto. Habang mapapansin naman sa bandang itaas ang isang matandang lalaki na mariing nakatingin sa dalaga at sa kulay pa lamang ng buhok nito ay siguradong rayumahin na si Lolo. Maya-maya pa ay ipinamalas na ng matanda ang kanyang galing sa pag-aanalisa kung saan ang dahil lamang sa pagsasalita ni Zia Yuning ay agad nitong nalamang ang eksaktong edad nito, at dagdag pa ng matanda na para daw sa ganitong edad ay nakakamanghang lubhang napakataas na ng cultivation level ni Zia Yuning. Dagdag pa ng matanda sa kanyang isipan na ang tagal na lamang daw ng habulan bago nila ito ma-corner ay lubhan ng nakakabigla gayong di nila ito magawang maabutin ng basta kahit na dalawa na sa kanila ang nasa 7th Heavenly Layer Realm. Maya-maya pa ay nagsimula na din itong magsalita para kausapin si Zia Yuning, at sa marahang tuno ay tinanong nito kung may nagawa daw bang pagkakasala sa dalaga ang Eternal Heaven Family at kung meron man daw ay papwede nila itong mapag-usapan ng maayos at upang makahingi din sila ng tawad kung sakali, kaya naman wag na daw nitong palakihin pa ang kanyang paninira sa kanilang mga pader. Na agad din namang tinugunan ni Zia Yuning at sa may pamimilusupong tinig ay tinawag nitong Old Fogey ang matanda sabay sabing tumigil na daw ito sa pangungumbinsi dahil wala daw siyang balak makipagkasando. At ang ipinunta niya daw sa lugar na ito ay para gumawa ng kaguluhan at kung sino man daw ang may lakas ng loob na kalabanan siya ay malaya ng umatake. At ang tunaw naman ng pananalita ni Zia Yuning ay agad na nagbigay ng pagka-awkward sa matanda lalo pa ng tawagin sa nitong Old Fogey na para bang di nito alintana ang dami ng kanilang bilang at lakas ng bawat isa sa kanila. Habang makikita naman sa ibaba ang isang bantay na agad nang naghanda ng pag-atake, sanialis na talagang nagngingit-ngit na ito sa galit gayong maging ang kanilang punong bantay ay binastos nito ng ganun lamang. At matapos nitong makapaghanda ay mabilis na din itong naglansad ng pag-atake patungo sa dalaga, habang sinasabi ng may pagkakumpiyansa na bago daw nila ito kausapin ay uunahin niya munang tanggalin ang maskara nito at bigyan ng leksyon para sa katampalasan nitong manalita sa kanila. At ang mabilis namang pag-atake ng pabigla-biglang hangal ay ikinagulat ni Zia Yuning na makikitang bahagyang naalarma sa biglaang naging kilos ng hangal. Subalit inaasahan na niya talaga ang mga ganitong kaganapan kaya naman agad din siyang nakagawa ng kilos para protektahan ang kanyang sarili, at sa kanya namang ginawa ay makikitang matagumpay ito sa pagdepensa. Na agad din naman niyang sinundan ng isang purong pisikal na pag-atake upang ipamuka sa hangal kung sino ang mas lamang sa kanila sa malapitang labanan, at makikita sa mukha ni Zia Yuning ang pagkakumpiyansa senialis na talagang malaki ang tiwala nito sa kanyang lakas. Subalit kahit na mabilis ang mga pag-atake ay matagumpay pa din itong nadepensahan ng hangal ngunit base sa kanyang mukha ay di maitatangging lubhang napakalakas ng ginawang atake ni Zia Yuning na nakalikha pa ng malakas na impact matapos ng salpukan. Habang di naman pumayag ang hangal na basta na lang tumanggap ng pag-atake kaya naman mabilis itong bumawi ng sunod-sunod na mga pag-atake na gumuguhit sa kadiliman ng gabi. Gayon pa man ay matagumpay na nasabayan ni Zia Yuning ang sunod-sunod na pag-atake kaya naman makikita na ang patuloy na pag-init ng laban sa pagitan ng dalawa, kung saan wala sa kanilang pareho ang nagpapakita ng pagkadihado sa kanilang sukatan ng lakas. Kaya naman dahil sa nangyari ay napasabi na lang ng may pagka-seryoso sa kanyang isipan ng hangal, at ayon dito na lubos daw siyang pinahahanga ng dalaga gayong kahit na isa lamang itong bata ay napaka-polido na ng mga galaw nito na para bang dumanas na ito ng mahihirap na laban sa kanyang nakaraan. At nang napagtanto ng hangal na di din magtatagal at lalamang na sa kanya ang dalaga sa malapitang labanan ay agad din siyang dumistansya para makapaghanda sa isang pag-atake mula sa malayo kung saan eksperto ang mga flame martial artist. Subalit nang makita naman ito ni Zia Yuning ay di siya nakaramdam man lang ng pagkabahala gayong malaki talaga ang kumpiyansa niya sa kanyang lakas kaya naman bumantong hininga na lamang ito ng may pagka-aruganti.
At nang makita naman ng hangal ang pagpapabatid ng dalaga sa kung gaano ito kakumpiyansang kayang-kaya niya silang lahat ay agad siyang natahimik na animoy kaklase nyo lang mga idol na napahiya sa classroom. Subalit makikita naman sa isang gilid si Tanda na para bang may napansing hindi tama sa mga kilos ni Zia Yuning gayong malinaw namang di ito nagpapadalos-dalos sa kanyang pag-atake na para bang wala itong balak pumuslang. At nang napagtanto ng matanda na talagang may mali base sa kanyang pag-aanalisa ng mga galaw ng dalaga ay may pagkaalarma niyang isinigaw na meron daw hindi tama sa mga kaganapan kung saan malinaw daw na kinukuha lamang ng dalaga ang kanilang atensyon para magpahabol at sayangin ang kanilang mga oras sa di malamang dahilan. At nang marinig naman ito ni Zia Yuning ay agad siyang nainis sa matanda gayong nabisto nito ang kanyang pakay kaya naman nilinggan niya ito ng may pagkaseryoso na animoy gustong manggurot na parang guro nyo lang sa klase. Habang sa parihong sandali, nang marinig ng hangal ang sinabi ng matanda ay agad siyang voluntaryong nagpaiwan upang labanan ang dalaga habang ang iba naman ay agad niyang inutusang magdamaling bumalik para magkaroon ng bantay sa palasyo gayong segurado daw siyang may kasamahan ang dalaga sa panghihimasok. At nang marinig naman ito ng lahat ng mga bantay na nakapalibot sa dalaga ay agad na din silang nagdamaling bumalik kasama ang matandang may rayuma sa daliri upang agad na makapaghanda sa mga papwedeng mangyari, at nang makita naman ito ni Zia Yuning ay agad din siyang nag-alala sa ating bida gayong lubhang napakadami ng bantay na papunta sa lugar kung nasaan si Ye Xinghe. Kaya naman agad pa niyang kinumbinsi ang mga timang para wag munang umalis kung saan sinabi nito na di pa daw siya gaanong nasisiyahan kaya naman wag na munang magsialis ang lahat sa pag-aakalang susundin siya ng mga hangal subalit sa kanyang ginawang pagtawag ay walang nakinig na animoy mga matatandang bingi lamang. Subalit ang ginawa naman ng dalaga na pagbilang ng atensyon ay nakita ng hangal na pagkakataon para umatake. Kaya naman di na niya sinayang pa ang pagkakataon at agad na din siyang gumawa ng isang sneak attack patungo sa dating prinsesa. At nang maramdaman naman ito ni Zia Yuning ay agad siyang naalarma subalit para sa isang high-rank cultivator ay madali din lamang sa kanya ang agad na dumipinsa at may pagkaseryoso niyang inintay ang pag-atake. Subalit bagamat matagumpay siya sa pagdepensa ay agad din naman siyang nagulat sa kanyang napagtanto na para bang iba ang pakay ng hangal sa ginawa nitong atake gayong bahagya lamang ang pressure na dulot nito sa kanya. At di nga siya nagkamali sa kanyang naramdaman nang bigla na lamang ibalik ng hangal ang kanyang kamay sa isang napakabilis na pagkilos dahilan upang di na makailag pa ang dalaga gayong di niya inasahan ang mga galaw ng lalaki. At sa isang animoy belly dancing na kilos ay makikita nating matagumpay na nagawa ng hangal na bantay ang kanyang pakay at yun pala ay ang pagtanggal nito ng maskara sa mukha ni Zia Yuning upang makilala niya ang kanyang kaharap na may di pambihirang talento. Maya-maya pa matapos ng biglaang salpukan ay may pagkamayabang na sinambit ng hangal na bantay ng Eternal Heaven Family na ngayon daw ay makikita na niya kung sino ang pangahas na dalaga na may lakas ng loob para guluhin ang kanilang sect. Habang makikita naman si Zia Yuning na bahagya pading tinakpan ang kanyang mukha upang subukang itago ang kanyang pagkakakilanlan at upang di agad matapos ang kanyang pakikipaglaban. Subalit naisip din ito na sa pagkakataong iyon ay wala na din siyang magagawa pagayong sa oras na magsalpukan silang muli ay siguradong makikilala din siya ng hangal kaya naman inalerto na lamang niya ang kanyang sarili upang maghanda sa mga susunod na kaganapan. At nang tuluyan ng makita ng hangal ang mukha ng kanyang kaharap ay labis siyang nagulantang at agad din niyang nakilala ang dalaga kung saan nang makilala niya ito ay may pagtataka niyang tinanong kung bakit at ano daw ang pakay ng prinsesa sa pagpunta sa kanilang clan sa 10 oras ng gabi. At ang tanong naman ng hangal ay didiriktahang tinugunan ni Zia Yuning at sa marahang boses ay nadidismaya niya lamang na sinambit na di na daw masaya ang mga nangyayari gayong kilala na siya ng hangal kaya naman aalis na lamang siya dito. At matapos niya itong masabi ay agad na din itong kumilos upang umalis sa lugar habang naiwan naman ang hangal na makikitang labis na lamang ang pagtataka at pagkalito sa ginawang panggugulo sa kanila ng prinsesa. At umalis na lamang ito nang di nagpapahiwatig ng anumang dahilan ng lahat, habang di naman niya namamalayang nagmumuka na siyang ligaw na kunaho sa kakaisip sa mga naganap na parang timang na nakatulala. Habang mula naman sa malayo ay makikita ang mabilis na pagkilos ni Zia Yuning papalayo sa Eternal Heaven Family Senialis na tapos na din siya sa kanyang mga ginawa at tuluyan ng lilisan. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan na din siyang nakalampas sa hangganan ng sect kaya naman walang pagdadalawang isip siyang tumalon. At ang mabilis naman nitong pagdating ay agad na napansin ni Ye Xinghe na makikitang may pagkakol na nakasandal sa puno at kanina pa pala nito iniintay ang pagbabalik ng dalaga para sabay na lumisan sa sect ng mga hangal.
At nang mapansin naman ng dalaga na ang ating bida ay bahagya siyang nabigla gayong di niya inaasahang mas nauna pa pala sa kanya ang ating bida kaya naman napasabi na lamang ito na kanina pa daw pala nandito si Ye Xinghe. Subalit agad din niyang idinagdag ng may pagtataka kung bakit tila di daw ata kasama ni Ye Xinghe si An Suyen na kanilang pakay sa pagpunta, sabay tanong sa kung ano daw ang nangyari at tila bigo ata silang mailabas ito sa malamunting lupang pamilya na pinagmulan nito. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at may pagkaseryoso niyang nilinaw na nag-alala daw ng lubos si An Suyen sa mga papwedeng nangyaring di maganda kaya naman di niya ito naisama. Subalit ganun pa man daw ay di sila nabigo gayong ayon daw kay An Suyen ay magbibigay na lamang ito ng signal sa kanila sa oras na damating ang araw ng pagtungo nila sa capital kung saan dito daw sila gagawa ng paraan para makatakas at makasama sa kanilang dalawa. Na agad din namang tinugunan ni Jia Yuning at marahan niyang sinabi na inaasahan na daw niyang ganito ang mangyayari gayong kilala na daw niya ang kanyang kaibigan kung saan wala daw itong pinagkaiba kay Advance mag-isip ng Maynila, at aminado daw siyang mas maingat itong magdesisyon kaysa sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita ay agad na ding nag-akit ang ating bidang umalis na gayong wala na din daw naman silang magagawa pa sa Eternal Heaven Family at mas mabuti na lang daw na magpahinga at matulog ng mahimbing. Na tinugunan lamang ni Jia Yuning ng isang di mawaring tingin na animoy nagpapahiwatig ng kalungkutan sa di malamang dahilan. At matapos nito ay makikita na ang dalawa na mabilis na ding kumilos upang lumisan sa lugar habang mapapansin pa rin ang di kapanipaniwala nilang bilis sa pagkilos. Subalit kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para tuloy-tuloy ang saya. Matapos naman ng patalastas ay ipinapakita sa eksena ang isang malaking bahay mula sa Eternal Heaven Family at base sa katahimikang bumabalot sa paligid ay siguradong nasa loob ang lahat ng mga hangal para pag-usapan ang biglaang panggugulo ng prinsesa sa kanilang pamilya. Maya-maya patuluyan ang lumipat ang eksena kung saan ipinapakita ang mga kaganapan sa loob ng isang magarbong silid at makikita nga dito ang mag-ama kung saan maging sa loob ay mapapansin din ang labis na katahimikan gayong tila walang gustong mag-umpisa ng pag-uusap patungkol sa mga naganap kani-kanina lamang. Gayon pa man ang pansamantala lamang ang naging katahimikan nang bigla itong putulin ng ugok na si An Yuanlong nang bigla nitong sabihin nitong napag-alaman daw niya na nagpunta sa kanilang pamilya ang prinsesa at nag-umpisa ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagsira nito sa kanilang courtyard wall. At matapos niya itong masabi ay agad na din niyang pinasundan ng isang mariing tanong sa kung ano daw ang kinalaman ng pagpaparamdam ng prinsesa kay An Suyen. At gusto daw niyang magpaliwanag ito ngayon din na bahagya namang ikinagulat ni An Suyen na animoy wala itong alam sa nangyari. Mariin pang nasambit ng dalaga sa kanyang isipan na di daw niya sukat akalaing kasama pala ni Ye Xinghe si Jia Yuning sa pagpunta sa kanya, subalit ganun pa man daw ay kailangan niyang umisip agad-agad ng dahilan na paniniwalaan ng hangal niyang ama para di mabisto ang totoong mga nangyari. Kaya naman makikita na ang dalaga na bahagyang natahimik sa isang gilid na animoy nag-iisip sa kanyang mga isasagot na paliwanag na hinihingi ng makasarili niyang ama na parang yung iba dyan mga idol na walang paki sa kalagayan ng iba. At matapos namang makapag-isip ng dalaga ay may pagkamalumanay na niyang ipinaliwanag ang mga nangyari sa pamamagitan ng paglalahad mula sa umpisa sa kung bakit nanggulo daw kamo si Jia Yuning sa kanilang pamilya. Kung saan sa di malamang dahilan daw ay napag-alaman ng kanyang kaibigang si Jia Yuning ang pagkaka-confined niya sa loob ng Eternal Family, at dahil na din daw sigurado sa pag-aalala nito ay palihim itong nagpunta sa kanya at matapos niya daw maikwento ang kanyang kalagayan ay bigla na lamang itong sumabog sa galit. Sinubukan pa daw niyang pakalmiin ang kanyang kaibigan na matagumpay daw namang nakinig sa kanya subalit di daw niya alam na gumawa pa rin ito ng gulo matapos nitong makalabas ng silid at baka daw dahil sa di na nito napigil ang pang magtimpi sa sobrang inis kaya naman nakagawa ito ng ganang bagay. At sa mga naging saad naman ng dalaga ay bahagyang tinamaan ng hangal gayong base pa lamang sa mukha ng kanyang anak at tuno ng pananalita nito ay agad niyang napagtanto ang labis na pighitang namumuo sa isip ng dalaga at malaking tampo sa kanya. Kaya naman pinili na lamang niyang paniwalaan ang kwento ni An Suyen at marahan ding nagpaliwanag na ang ginagawa daw nila ay para sa kapakanan lamang ng kanyang anak, kung saan dahil daw sa kagustuhan niyang nagkaroon ito ng maayos na hinaharap ay ipinagkasundo niya ito sa mayamang pamilya. Subalit sa nakikita daw niya sa mukha ni An Suyen ay parang di nito naiintindihan ang kanyang magandang intensyon,
Gayunpaman daw ay gusto niyang ipabatid sa kanyang anak na madami daw sa kanilang kasapi ang naiinggit dito gayong makakasal ito sa isang noble boy kaya dapat daw ay intindihin itong mabuti ng dalaga. At ang pagkukunwari naman ng hangal ay sinang-ayunan na lamang ng dalaga gayong wala na din naman siyang magagawa pa dito subalit mapapansin parent sa kanyang mukha na talagang napipilitan lamang ito sa pagtanggap ng naging desisyon ng hangal. At nang makita naman ito ng patay gutom na si An Yuanlong ay agad na itong tumayo sa kanyang kinauupuan habang sinasabi sa kanyang anak na naiintindihan daw niya kung bakit ito nalulungkot gayong sa murang edad ay may ikasal na agad ito at malalayo sa kanilang pamilya. Subalit dagdag pa ng patay gutom na ito na sino daw namang ama ang hindi naghangad ng ikabubuti ng kanilang mga anak para sa kanilang kinabukasan, sabay tanong kung di daw ba ito naiisip ni An Suyen para pakitaan siya nito ng labis na pagkatamlay. Dagdag pa ng patay gutom na si An Yuanlong na ang pakakasalan daw ni An Suyen ay isa sa mga great noble mula sa capital, at sa oras daw na may kasal ang dalaga dito ay siguradong mas dadami pa ang maaari nitong ma-enjoy na mga bagay at di na niya aalalahanan pa ang kalagayan ng kanyang anak. Na tinugunan lamang ni An Suyen ng isang bahagyang pag-ungol senialis ng kanyang pagsang-ayon subalit di pa din nawawala ang pananamlay nito senialis na di siya kumbinsido sa mga dahilan ng kanyang ama gayong alam naman niya ang tunay nitong pakay kaya gusto siya nitong ipakasal sa isang pamilyang may mataas na status. Habang mapapansin naman ang nakakademonyong mukha ng patay gutom na si An Yuanlong na mariin lamang na nakatingin kay sa kaawa-awang dalaga na animoy walang paki sa kanyang anak. Maya-maya pa ay tuluyan na ding lumabas ng silid ang hangal at agad na din niyang pinutol ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pag-uutos kay An Suyen na bumalik na daw ito sa kanyang silid upang magpahinga gayong malalim na daw sa gabi at masyado ng maraming nangyari ngayong araw. Habang naiwan naman ang dalaga sa silid na di pa rin makakilos sa kanyang kinatatayuan dahil sa pagkalugmok at pagsisisi na nagkaroon sa ng isang kasumpa-sumpang ama sa kanyang naging buhay na walang iniisip kundi ang pansarili nitong kapakanan. Nanatili pang nakatayo ang dalaga sa kanyang kinalalagyan ng ilan pang mga sandali habang di pa din ito kumikilos at sa isip-isip ng dalaga na sana daw ay isinilang na lamang siya sa isang normal na pamilya gaya ni Ye Xinghe upang di na niya pagdaanan pa ang ganitong buhay. Nagpatuloy lamang si An Suyen sa pagtingin sa papalayo niyang nakakademonyong ama na saksakan ng pagkapatay gutom na animoy kapitbahay niyo lang mga idol at mapapansin pa rin ang labis na pagsisisi sa mukha ng dalaga dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Matapos naman ito, makalipas ng magdamag ay lumipat naman ang eksena sa Asher Feather family kung saan mapapansin ang tila maaliwalas na panahon ngayong araw. At ipinapakita ang mga kaganapan dito kung saan matapos nilang makalaya sa kamay ng mapang-abusong pamilya ng Dark Moon family ay nagsimula na din ang mabilis na pag-unlad ng kanilang clan habang mapapansin ang pagdadagsaan ng iba't ibang mga cultivator mula sa buong Blue Corp Town. Makikita din sa ibang dako ng pamilya ang masasayang mga maskuladong mga cultivator habang nagtatagisan ng lakas ang iba sa pamamagitan ng banong braso habang masaya namang nagsisigawan ang ibang mga cultivator na nanunood ng laban. Maya-maya pa muling lumipat ang eksena kung saan sa isang silid ay maririnig ang pagsasalita ng isang lalaki at may ipinapaliwanag itong isang paraan daw na sa tingin niya ay makakabuti sa pagkakaayos ng kung anong ginagawa nila, na agad din namang sinang-ayunan ng kausap nito. At makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan nang ang ipinakita sa eksena ang nagsalita at ito pala ay walang iba kundi ang ating bida kasama si Zia Yuning at Uncle Patriarch Yejun kung saan bigla na lamang may napansin ang matanda na kung ano na kumuha ng kanyang atensyon mula sa kanilang ginagawa. Nang biglang isang sigaw ang malakas na umalangaw mula sa isang cultivator at natataranta nitong tinatawag ang pangalan ni Ye Xinghe na para bang may kung anong kaganapan ang bigla na lamang nangyayari sa kanilang clan. Maya-maya pa ay tuluyan na din nakalapit sa ating bida ang naghahabol hiningang cultivator at ito ay si Ye Xingyun at matapos niyang makalapit ay paputol-putol niyang sinambit sa ating bida na may isa na naman daw ang nagpakita, na agad namang tinugunan ng ating bida at marahan niyang sinabi na kumalma daw muna si Ye Xingyun upang masabi daw nito ng malinaw ang gusto niyang sabihin upang magkaintindihan daw sila sa kung ano ang sinasabi nitong nagpakita. At nang marinig naman ito ng pinsan ng ating bida ay agad niyang tinumbok ang di niya masambit kanina at patungkol daw ito sa pagdating ng isa na namang cultivator na nasa antas na ng 7th Heavenly Layer Realm at ayon daw sa misteryosong cultivator ay gusto daw nitong sumali sa kanilang clan, at nang marinig naman ito ng ating bida ay agad siyang napangiti gayong mabuting balita daw ito para sa kanya.
At sa isang malakas na boses ay nagagalak niyang sinabihan ang kanyang mga kasama na agad na daw silang magdamali sa pagpunta sa bulwagan upang tingnan kung sino ang cultivator na sinasabi ni Ye Xingyun sa kanya at upang malaman din niya ang tunay nitong pakay sa kanilang pamilya. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa isang lugar sa loob ng Asher Feather Clan kung saan mapapansin ang pagtitipon-tipon ng napakadaming cultivator para tingnan kung sino ang dumating, na animoy mga Maraites lamang sa inyong lugar mga idol na di pahuhuli sa balita. At makalipas nga lang ng ilang sandali ay tuluyan na ding dumating si Ye Xinghe sa bulwagan kung saan nagtitipon ang napakadaming mga Maraites ng kanilang clan, subalit di naman pahuhuli dito si Ye Xinghe na makikitang nagdudumali na din. Habang ipinapakita naman sa eksena si Yingyang na kasalukuyang nakikipag-usap sa isang misteryusong matanda na siyang tinutukoy ni Ye Xingyun na cultivator na may lakas ng 7th Heavenly Layer realm na gustong sumali sa kanila. Maya-maya pa ay tuluyan na din napansin ni Yingyang ang pagdating ng ating bida sa eksena, dahilan upang makuha nito ang kanyang atensyon at mapalingon sa kinaroroonan ni Ye Xinghe. At matapos makalapit ng ating bida ay agad nang tumayo si Yingyang at sinabi nito kay Ye Xinghe na kanina pa daw nag-aantay ang matanda niyang kausap sa ating bida para sa pag-uusap sa pakay nito sa kanilang clan. At matapos namang makapagsalita ni Yingyang ay agad na ding nagsalita ang ating bida kung saan magalang niyang binati ang matanda at ayon sa ating bida na ikinagagalak daw ng kanilang clan ang pagdating nito. At bago pa niya tanungin ang pangalan ng matanda ay agad munang humingi ng dispensa ang ating bida patungkol daw sa pag-aantay ng matanda ng matagal gayong di niya daw agad nabalitaan na may bisita pala sila, sabay tanong kung maaari na daw ba niyang malaman ang pangalan nito. Na agad din namang tinugunan ng matanda at sa isang maangas na tuno ay sinambit niya ang kanyang pangalan kung saan siya daw ay si Ling Jiu, subalit mas kilala daw siya ng karamihan sa pangalang Spirit Eagle gayong ito daw ang bansag niya sa nayon. Maya-maya pa habang nakatingin ang matanda sa ating bida ay agad itong nagulat sa kanyang napagtanto na kung anong bagay kay Ye Xinghe na dahilan ng panlalaki ng kanyang mga mata. At ito pala ay dahil sa taglay na cultivation level ng ating bida, kaya naman namamangha niyang nasabi sa kanyang isipan na kahanga-hanga daw talaga ang young master na ito gayong sa kabila ng mura nitong edad ay nagawa na nitong maabot ang 7th Heavenly Layer realm na halos mapantayan na daw nito ang sarili niyang lakas na talaga namang nakakagulat para sa isang 16 na taong gulang. Habang sa parihong sandali naman, nang marinig ni Zia Yuning ang sinambit na pangalan ng matanda ay agad siyang napangiti at marahan niyang sinambit na madalas daw itong maikwento sa kanya ng kanyang master sa tuwing nakakakwentuhan silang dalawa. Na di naman agad pinaniwalaan ni Ling Jiu at natatawa niya pang nasabi na baka daw nabibiro lamang ang prinsesa gayong wala daw namang dahilan para mabanggit siya nito sa kanya lalo pa daw at para ng isang deity ang status nito na may kakayahang magsalba ng maraming tao. Habang nagpapalitan naman ng salita ang dalawa ay agad na sumingit ang ating bida at sambit nito na mukhang magkakilala daw ata ang dalawa base pa lamang sa paraan kung paano daw magpakitunguhan ang mga ito. Na di naman direktahang tinugunan ni Ling Jiu at marahan nitong ikinwento na nagkakilala daw silang dalawa dahil sa master nito kung saan ito daw ang dahilan kung bakit nakatakas sa bingit ng pagkasawi ang kanyang anak. At nang oras daw naman na makatanggap siya ng sulat patungkol sa paghingi ng prinsesa ng tulong ay agad siyang pumarito para tumuno ng utang na loob. At matapos naman ang kwento ng matanda ay agad na nagtanong si Zia Yuning kung kamusta na daw ba ang anak nito sa kasalukuyan, at ano na daw ang mga pinagkakaabalahan nito. Na agad din namang tinugunan ni Ling Jiu at may pagpapasalamat nitong sinambit ang ngalan ng master ni Zia Yuning. At sa kasalukuyan daw mula nang mailigtas ng master ni Zia Yuning ang kanyang anak ay nagawa na nitong magpakasal at magkaroon ng sarili nitong anak, at ang lahat daw ng kanyang utang na loob ay di niya alam kung papaano niya mababayaran kaya naman nandito daw siya para makatulong kahit papaano sa kanila bilang pagtanaw sa kabutihan ng master ng prinsesa. Na masaya namang tinugunan ni Zia Yuning at habang nakangiti ay sinambit nito na bukal daw niyang tinatanggap ang pagpapasalamat nito sa kanyang master, gayong ang presensya pa lamang daw ni Uncle Jiu ay sapat na para ikagalik. Na tinawanan lamang ni Uncle Jiu gayong para sa kanya daw ay walang sinabi ang kanyang magiging tulong kung ikukumpara sa nagawang pagliligtas ng master ni Zia Yuning sa kanyang nag-iisang anak. At matapos naman itong makipagkwentuhan kay Zia Yuning ay mapapansin agad ding ibinaling ni Uncle Jiu ang kanyang atensyon sa ating bida na kanina pa nananahimik sa isang gilid. Maya-maya pa ay tinanong na nga din ng matanda kung ano daw ang pangalan ng young master sa kanyang harapan, na agad namang kumuha ng atensyon ni Ye Xinghe na animoy bahagya pang nagulat sa kanyang kinatatayuan.
At bago pa niya sambitin ang kanyang pangalan ay inuna muna niyang humingi ng paumanhin patungkol daw sa kakulangan niya ng courtesy, at matapos naman nito ay babanggitan na sana nang nahihiya nating bida ang kanyang pangalan. Nang bigla naman siyang putulin ni Zia Yuning ng pagsesalita kung saan abot gilagid ang ngiti nitong inunahan sa pagpapakilala ang ating bida at ayon sa kanya na ang young master daw sa kanilang harap ay ang nag-iisa niyang pag-ibig, at ito ay si Ye Xinghe, na labis namang ipinamula ng mukha ng ating bida. Matapos naman nito ay isang malakas na hagalpak ng tawa ang kumalat sa kapaligiran na umabot pa hanggang sa labas na rinig ng lahat ng mga cultivator sa paligid na masusing nakasubaybay sa mga kaganapan. At ang paghagalpak naman ng malakas ay mula pala sa matanda na agad namang sinabayan ng may pagka-awkward na tawa ng ating bida, at habang bahagya itong nakikitawa ay bigla namang nagbanta ang matanda kung saan ayon dito na sa oras daw na lukuhin ni Ye Xinghe si Zia Yuning ay mananagot siya sa kanya. At matapos itong masabi ni Uncle Gio ay muli na naman itong humagalpak ng tawa na animoy kagagaling lamang sa loob ng mental, habang maririnig naman ang pagpapasalamat ni Zia Yuning sa suporta ng matanda bago pa niya ibahin ang usapan at ibalik sa seryusuhan. Maya-maya patuluyan ang ginabayan ng ating bida ang Spirit Eagle na si Uncle Ling Gio papasok ng kanilang Asher Feather Clan na makikita namang agad na sinunod ng matanda. Subalit sa di malamang dahilan, bago pa sila makapagpatuloy sa pagpasok ay makikitang agad din namang natigilan ang dalawa dahil sa biglaang ingay na nagmamula sa labas ng kanilang clan dahilan para matuon dito ang kanilang mga atensyon. At lumipat naman ang eksena sa labas kung saan makikita ang madaming bilang ng mga cultivator na kasalukuyang paparating at ito pala ang dahilan ng biglaang pag-ingay sa labas, habang mapapansin naman na tila di ang mga ito nagmula sa pamilya ng Asher Feather Clan. Ang nagdadamihan namang mga cultivator na papalapit sa Asher Feather Clan ay masusing pinagmasdan ng ating bida kasama si Uncle Ling Gio upang bahagyang alamin ang pakay ng mga ito sa kanilang pamilya. Maya-maya pa, isang matapang na miyembro ng Asher Feather Clan ang pagalit na pumihil sa mga cultivator na papasok na sana sa bakana ng pamilya, at sa mariing pagtatanong ay sinambit nito na saan daw kaya kumukuha ng lakas ng loob ang mga ito para basta-basta na lang manghimasok sa kanilang Asher Feather Clan nang walang pahintulot. Dahilan upang bahagyang matigilan ang mga cultivator sa kanilang pag-usad, subalit mapapansin din ang tila hindi tama sa mga ipinapakita nilang ekspresyon na para bang may dala ang mga itong isang malaking problema. Naagad din namang napansin ng ating bida na kanina pa nagmamasid sa mga ito, at sa di malamang dahilan ay bahagya pang nanlaki ang mga mata ni Ye Xinghe sa kanyang napagtanto. At dahil na din sa napansin ng ating bida sa mga cultivator na dumating ay agad niyang pinigilan ang nagtatapang-tapangan nilang kamiyembro sa pagsisalita, sinialis na siya na ang baalang makipag-usap sa mga cultivator na kadadating lamang. At sa isang malamig na pagsimoy ng hangin sa kapaligiran ay ipinakita na ang naging dahilan ni Ye Xinghe para pigilang magpakatapang ang isa nilang kamiyembro kung saan makikita na nga ng malinaw na ang lahat pala ng bawat isang cultivator na dumating ay merong mga pinsala sa kani-kanilang katawan. Mapapansin ang bawat isang cultivator na merong kani-kanilang pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng bawat isa kung saan tila ang iba pa nga ay talagang malubha ang sinapit na animoy kagagaling lamang sa gera. At nang mapansin naman ito ng kaninang yumiiksi ng miyembro ng Asher Feather Clan ay agad na din itong natigilan sa kanyang kinatatayuan habang nabibigla gayong di niya agad napansin ang mga ito kanina. Habang lumipat naman ang puko sa ating bida kung saan marahan niyang tinanong kung sino daw at saan ang mula ang mga cultivator sa kanyang harapan at ano daw ang kanilang kailangan sa kanilang pamilya. Na agad lamang tinugunan ng nangungunang cultivator sa harapan sa pamamagitan ng isang tanong sa kung ito daw ba ang sinasabing si Young Master Ye ng Asher Feather Clan. Na agad din namang kinumpirma ng ating bida sa isang mayanhing pagsesalita, subalit bakas pa din ang pagtataka ng ating bida sa kung ano ang ginagawa ng mga sugatang cultivator sa kanilang pamilya. Habang ang lalaki namang nagtanong ay bigla na lamang nang inig nang malaman niyang di nga siya nagkamali sa kanilang pinuntahang clan gayong agad nilang natumbok ang kanilang pakay. At mapapansin sa mukha ng lalaki ang tila papaiyak ng ekspresyon ng bigla na lamang itong lumuhod sa harap ng ating bida sa di malamang dahilan na animoy bigla na lamang netolisod sa kanyang paglalakad. At sa isang malakas na tinig, habang nakaluhod sa harapan ni Ye Xinghe ay sinambit nito ang dahilan ng kanilang pagdating kung saan humihingi daw silang lahat ng tulong kay Young Master Ye para iligtas sila, at ang biglaan namang pagluhod nito at pagmamakaawa ng tulong ay ikinagulat ni Ye Xinghe.
At sa isang malakas na tinig na animoy nakaramdam ng panik ay tinanong niya ang lalaki sa kung ano daw ang ginagawa nito gayong di na daw nito kailangan pang magmakaawa sa kanya para lamang humingi ng tulong. Maya-maya pa agad nang nilapitan ng ating bida ang kaawa-awang cultivator para tulungang tumayo, at akin sabay naman ito ay tinanong ni Xinghe kung ano daw naman ang magagawa niyang tulong sa kanila at kung ano daw ang tunay na nangyari. Subalit ang katanungan naman ni Xinghe ay di muna sinagot ng cultivator na ito gayong inuna muna nitong magpakilala bilang paggalang kung saan siya daw si Yang Lai at nagmula daw silang lahat sa Lingying family ng Qingyao Town. At nang marinig naman ito ni Xinghe ay marahan niyang inulit ang kanyang katanungan kanina, at sambit ng ating bida na kung maaari ba daw niyang malaman kung sino ang may gawa para magtamo ang bawat isa ng pinsala sa katawan. Na agad na din namang tinugunan ng lalaki at sa isang kaawa-awang tinig ay sinambit nito na ang Dark Moon family daw ang may pananagutan sa nangyari sa kanilang lahat, at nang marinig naman ito ng ating bida ay bigla siyang napuno ng labis na galit sa kanyang kalooban. Subalit bago pa magpatuloy ang kwentuhan ay isisingit muna ito ni Idol dahil kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para agad na tayong makapanood ng tuloy-tuloy. Muling inulit ng lalaking kausap ng ating bida ang kanyang tugon kung saan muli niyang sinabi na ang walang hiyang clan ng Dark Moon family ang walang awang gumawa nito sa kanila dahilan upang lalong tumindi ang galit sa loob ng ating bida. Nagpatuloy ang maluhaluhang pagkukwento ng binata kung saan sinimulan niya ang kanyang pagkukwento nung araw na maganap ang clan gathering na isinagawa ng Dark Moon family kung saan isa daw ang kanyang ama na patriarch ng kanilang Yingling family na piniling tumulong sa panig ng Asher Feather clan para labanan ang Dark Moon family. At nang matapos daw ang kaganapan ay agad na din silang naghanda gaya ng ibinilin sa kanila ni Young Master Ye gayong alam din nila sa kanilang sarili na di papayag ang mga hangal na basta-basta na lang palampasin ang kanilang ginawang pagre-rebelde, subalit di pa man lamang daw sila nakakagawa ng plano ay agad na silang naunahan ng Dark Moon family na makagawa ng pagkilos. Kung saan nga daw ay nang makabalik sila ay agad silang napalibutan ng napakadaming expert cultivator mula sa Dark Moon family at sa isang iglap daw ay naganap ang di nila inaasahang pangyayari kung saan ang 300,000 mga kasapi ng kanilang pamilya ay agad na naubos at sila na lamang daw ang natirang nakatakas. At nang marinig naman ng mga taga-Asher Feather clan ang tinura ng lalaki ay agad na lumitaw ang kanilang mga komento patungkol sa kanilang narinig kung saan ayon sa isa na napaka-brutal daw ng Dark Moon family, at sambit naman ng isa na tila mga halimaw daw talaga at di tao ang nasa panig ng Dark Moon family. Alinsabay naman nito ay muling nagsalita ang lalaki kung saan ayon daw sa kanilang ama na sikapin nilang makapunta sa Blue Carp Town at agad na dummer-itso sa Asher Feather clan gayong sigurado daw ang kanilang ama na ligtas sila sa kamay ng ating bida dahil sa pambihira nitong talentong ipinakita sa laban. Habang sa pariho namang sandali habang nagsasalita ang lalaki ay mapapansin ng ating bida na nagngingit-ngit na lamang ang mga ngipin matapos niyang marinig ang di makataong ginawa ng Dark Moon family sa Yingling family gayong para sa kanya daw ay talagang kailangan na ng mga itong mawala sa kasaysayan. At matapos naman nito ay ibinaling na niya ang kanyang atensyon kay Yang Lai at marahang sinabi ng ating bida na manatili na daw muna sa kanilang clan ang lahat ng mga ito gayong sila din daw naman ang may kasalanan sa kung bakit sila inatake ng mga hangal. Dagdag pang pangako ng ating bida na hanggat nandito daw sila sa loob ng kanilang Asher Feather clan ay makakaasa ang mga ito sa kanilang kaligtasan gayong di daw nila hahayaan ang Dark Moon family na makalapit sa kanila. At nang marinig naman ito ni Yang Lai ay muli na naman siyang nagpitong luhod sa harapan ng ating bida habang nagpapasalamat. At ang ginawa namang ito ni Yang Lai ay agad na pinigilan ng ating bida gayong di na daw ito kailangan pang gawin ng Yingling family sa harap niya kaya naman makakatayo na daw agad ito. Habang inaalalayan naman ng ating bida si Yang Lai sa pagtayo ay napapasabi na lamang siya sa kanyang isipan na talagang di na daw makatao pa ang ginagawa ng Dark Moon family gayong may ihalin tulad na daw ang mga ito sa isang demonyo na di nangingiming gumawa ng masaker sa isang buong clan. At matapos naman ang kanyang pag-iisip ay agad na nga ding naglakad ang ating bida upang gabayan ang mga taga-Yingling family sa loob ng kanilang clan, at sa punto nga din yun ay bigla na lamang itong tinawag ni Yin Yang na animoy may gustong sabihin.
At sa pagharap nga ng ating bida kay Yingyang ay agad namang sinambit ni Yingyang ang dahilan ng kanyang pagtawag kung saan nga ay hinihiling dito ni Yingyang ang utos mula kay Ye Xinghe kung saan sana daw ay utusan sila ng ating bida para wasakin na ng tuluyan ang Dark Moon family. At nang marinig naman ng ilang mga cultivator ang mungkahi ni Yingyang ay agad silang nagsipagsalita bilang pagsuporta sa sinabi nito at ayon sa isa na tama lamang daw na maghiganti sila sa mga hangal at isipin na lamang daw nilang ang kalangitan na mismo ang may kagustuhan na mawala sa kasaysayan ang Dark Moon family. Na may pagkaseryoso namang tinugunan ng ating bida at ayon dito na wag daw silang magpadala sa ginawang paglipol ng Dark Moon family sa Yingling family at di pa daw ngayon ang tamang panahon para maghiganti kaya naman wag daw gumawa ng padalos-dalos na desisyon ang lahat patungkol sa bagay na ito. At ang sinabi naman ng ating bida ay naging dahilan ng biglaang pagtahimik ng lahat lalong-lalo na ni Yingyang na unang nagmungkahi ng pagsalakay gayong di sila makapaniwala sa sinabi ni Ye Xinghe sa kanila. At nang napagtanto naman ng ating bida na tila naguluhan ang lahat sa kanyang sinabi ay agad niyang ipinaliwanag ang dahilan kung saan ayon sa kanya na may mas mahalaga pa daw sa paghihigant ang kailangan nilang unahing aksyonan, gayong dahil daw sa dinagdalawang isip ang Dark Moon family na umatake sa Qingyao family ay siguradong isusunod na nito ang iba pa nilang kaalyansa. Kaya naman kailangan daw nilang magdamaling kumilos gayong nakasisiguro daw siyang di papayag ang Dark Moon family na basta nalang hayaan ang lahat ng clan na kaalyansa nila at siguradong kikilos na din ang mga ito para asikasuhin ang iba pang clan sa kanilang panig. At ang sinasabi daw niyang mas mahalagang bagay na dapat unahin ay ang pagpunta sa iba pang clan na kanilang kasapi para sumaklulaw sa mga ito kaya naman kailangan na daw nilang maghanda upang maunahan nila sa pagkilos ang Dark Moon family bago pa nito mawasak ang ibang clan sa panig nila. Ang naging desisyon naman ng ating bida ay di agad na unawaan ni Yingyang sa isang at maging ang katabi nitong cultivator kaya naman nagkatinginan pa ang dalawa habang si Ling Jiu naman ay mapapansin lamang ang paghanga sa ating bida dahil sa bilis nitong mag-isip. Maya-maya pa ay tuluyan na ding na proseso ng dalawang lutang ang sinabi ng ating bida kaya naman mabilis nilang isinigaw na ang lahat daw ng utos ng ating bida ay agad din nilang isasagawa sa lalong madaling panahon. At nang marinig naman ito ng ating bida ay agad na niyang ibinigay ang utos ayon sa kanyang naging plano kung saan inutusan niyang ang lahat ng mga expert na bumuo ng 10 katao sa bawat grupo at agad na magtungo sa mga kaalyansa nilang clan, subalit mahigpit niyang pinaalalahanan ang lahat na iwasan daw nila ang makipaglaban sa Dark Moon family gayong ang prioridad daw nila ay makapagsalba ng cultivator at di makipagpatayan. At ang naging utos namang ito ng ating bida ay agad na ding sinunod ng lahat. Kung saan nga ay makikita ang mabilis na pagkilos ng mga expert cultivator na naatasan ng ating bida para sa misyong ito kung saan nga agad na kumilos ang dalawang grupo ng mga cultivator papunta sa magkabilang direksyon upang salubungin ang lahat ng nakaligtas habang ang iba naman ay naiwan para asikasuhin ang mga sugatan sa kanilang clan. At sa mabilis na pagdaan ng mga araw makalipas lamang ng 2 araw pa ay makikita na ang ilang mga sugatang cultivator na kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng Asher Feather Clan at nagpapagaling sa tinamo nilang mga pinsala dahil sa pag-atake ng Dark Moon family sa kanilang pamilya. At makalipas pa ng isa pang araw, eksaktong 3 araw buhat sa araw ng kanilang pagkilos ay makikita ng ang onti-onting pagginhawa sa mga mukha ng bawat cultivator senialis na kasalukuyan na silang naka-recover sa mga pinsalang kanilang tinamo. Maya-maya pa sa di malamang dahilan ay bigla na lamang napalingon si Xia Yuning sa kanyang likuran sa di malamang dahilan na para bang may kung anong bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. At ito pala ay walang iba kundi si Ye Xinghe kasama ng 2 pang expert sa kanyang likuran kung saan nga makalipas ng 3 araw ay agad na din silang nagbalik sa Asher Feather Clan na agad din namang sinalubong ni Xia Yuning. At habang masayang tumatakbo ang dalaga papalapit sa ating bida ay masaya rin niyang nasambit na buti na lamang daw at walang nangyari masama dito at nakabalik ito ng ligtas sa kanilang clan. Matapos naman niyang may paabot ang kanyang labis na pag-aalala sa ating bida ay agad niyang binago ang usapan kung saan agad din niyang kinamusta ang patungkol sa pagliligtas ng grupo ni Ye Xinghe sa iba pang mga cultivator at pamilyang nakaligtas sa pangmamassacre ng Dark Moon family. Na tinugunan lamang ni Ye Xinghe ng isang malungkot na ekspresyon kasabay ng marahan niyang pag-ilang-ilang ng kanyang ulo senialis na wala na silang iba pang nailigtas bukod sa mga nauna. Na agad din namang naunawaan ni Xia Yuning na makikitang maging ito ay nakaramdam din ng bahagyang kalungkutan sa mga nangyaring kaganapang ito.
Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang nagkwento ang ating bida sa mga nangyari at ayon dito na ginawa na daw nila ang lahat ng kanilang makakaya makapunta lamang ng maagap sa Qingyao Town subalit mas nauna na ang Darkmoon family sa lugar kaya naman tanging mga bangkay na lamang at nasusunog na kapaligiran ang kanilang inabutan na wala nang natitira pang buhay. At ito din daw ang huling pamilyang kanilang pinuntahan gayong lahat daw ng 7 pamilya sa kanilang panig ay kasalukuyan nang nawala sa kasaysayan at wala daw ni isa sa 7 pamilya ang kanilang nabutang buo gayong puro wasak na bagay lamang ang kanilang dinatnan. Ayon naman kay Yingyang na maging ang ibang pamilya daw na walang kinalaman sa sigalot na ito ay kasalukuyan na din wala sa maayos na sitwasyon gayong ang halos kalahati daw sa bilang ng mga ito ay pinili ng lumisan dahil sa takot na madamay sa kaguluhang sumisiklab. At nang marinig naman ito ni Xia Yuning ay bahagya pa siyang napasulyap sa masayang ngiti ng isang bata na walang kamuwang-muwang sa mga nangyayaring kaguluhan sa paligid nito. At sa isa ring malungkot na tuno ay muling sinambit ni Xia Yuning na talagang nawala na daw sa bawat isang miyembro ng Darkmoon family ang pagiging tao nila gayong walang pagdadalawang isip nilang winasak ang lahat ng pamilyang may kaugnayan sa Asher Feather Clan. Malungkot naman saad ng ating bida na wala na daw iba pang dapat sisihin bukod sa kanya gayong nakaranas daw ang ibang pamilya ng ganito buhat ng subukan ng mga itong tumayo sa tabi ng Asher Feather Clan para makipaglaban, kaya naman di daw niya hahayaang basta-basta na lamang mawalan ng saysay ang pagkasawi ng marami gayong wawasakin din daw niya ang Darkmoon family kinalaunan. At habang nagsasalita ang ating bida ay agad na napansin ni Xia Yuning ang bahagyang panginginig ng kamay ng ating bida dahil sa galit at agad din itong napagtanto na talagang sinisisi nga ni Ye Xinghe ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. Kaya naman agad niyang sinabihan ang ating bida na wag daw nitong sisihin ang kanyang sarili dahil ang lahat daw ng kaganapang ito ay dahil sa kademonyuhan ng Darkmoon family ng mga miyembro nitong kampa ni Satanas at mas unahin daw nilang isipin ay ang matutuluyan ng mga nakaligtas na mga cultivator. Kaya naman nasambit ng ating bida na mukhang kailangan nga nilang gumawa ng paraan sa bagay na ito gayong ang lahat daw ng mga nakaligtas sa delubyong hatid ng Darkmoon family ay kasalukuyan ng nasa kanilang clan na lubhang masikip para mapanatili ang lahat. At agad ding idinagdag ng ating bida na dahil nga daw sa lubhang maliit lamang ang kanilang clan ay kailangan nilang agad na makaisip ng paraan sa kung papaano nilang mabibigyan ng tirahan ang bawat isang cultivator sa kanilang pangangalaga. At sa puntong ang ito ay agad na ding sumingit sa usapan si Ye Xingyun at may pagmamalaki pa nitong sinambit sa dalawa na pagdating daw sa ganang bagay ay di na kailangan pang mag-alala ang ating bida gayong nakaisip na daw siya ng plano patungkol sa problemang ito. At ang sinabi namang ito ni Ye Xingyun ay agad na kumuha sa atensyon ni Xia Yuning na bahagya pang napalingon sa kanyang likuran para tingnan ang nagsalita. Na agad pang kinlaro ni Ye Xinghe nang marinig niya ang sinabi ng kanyang pinsan para siguraduhing totoo ang sinasabi nito sa kanila. Kaya naman nakangiting ipinaliwanag ni Ye Xingyun na kanyang ipinagmamalaki kung saan dahil daw sa nag-recruit sila ng napakadaming warrior ay agad silang nagsigawa ng pagpapalawak ng lupain para mapagtayuan ng kanilang matutuluyan. At ang lahat daw ng mga kabaayang ito ay malapit nang. Nang bigla naman siyang putulin sa pagsasalita ng ating bida at mariin niyang iginiit na ang bahay daw na tinutukoy ng kanyang pinsan ay nakalaan lamang sa mga warrior at saktong-saktong lamang ito sa bilang ng mga ito kaya papaano pa makikisingit ang mga sibilyang nakaligtas. At ang tanong namang ito ng ating bida ay didiriktahang tinugunan ng kanyang pinsan at ayon pa dito habang nakangiti na patapusin daw muna siya ng ating bida bago ito makisingit dahil nang makaalis daw ang ating bida sa Asher Feather Clan nung isang araw ay di na nito nalaman pa ang nangyari sa Zhao Clan at Lin Clan dito sa Blue Carp Town. Na ipinagtaka naman ng ating bida gayong bakit nga naman napasama sa usapan ang dalawang clan na yun ng walang kaano-ano. Kaya naman kinlaro niya kung ano daw ang nangyari dito at bakit ito nasambit ni Ye Xingyun. Kaya naman nagpatuloy sa pagsisilita si Ye Xingyun at marahan niyang isinaad na ng sumiklab daw ang gera na inumpisahan ng Darkmoon family ay agad ding nagpanik ang dalawang pamilyang ito gayong inisip nilang sila ang magsasuffer sa collateral damage. At lalo pa daw tumindi ang pangangamba ng dalawang pamilya nang malaman nilang tumanggap ng napakadaming refugees ang Asher Feather Clan na ibig sabihin lamang ay mag-uumpisa na talaga ang gera kaya naman agad na ang mga itong nagsilika sa Blue Carp Town upang di na madamay pa kung sakali. At matapos niya itong mailahad ay may panghahamon niyang tinanong sa ating bida habang nakangiti sa kung ano daw kaya ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga sinabi, senialis na sinusubukan ni Ye Xingyun ang talino ng ating bida.
At ang tila panghahamon naman ng pinsan ni Ye Xinghe ay agad din itong pinatulan kung saan may pagkasarkastiko niyang sinambit na isa lamang daw ang ibig sabihin nito kung saan dahil sa paglisan ng dalawang klan ay magkakaroon sila ng madaming bakanteng tirahan na maaaring matuluyan ng mga nakaligtas. Ang sagot naman ng ating bida ay agad na ikinatuwa ni Ye Xingyun at ayon pa dito habang tuwang-tuwa na inaasahan na daw talaga niya sa munti niyang pinsan na mabilis lamang nitong mapapagtanto ang munti niyang palaisipan gayong likas na daw sa kanilang Ye family ang mabilis mag-isip. Maya-maya pa ay sinabi na nga ng ating bida na dahil daw sa si Ye Xingyun ang nakaisip nito ay baka daw papwedeng dito na rin niya ipasa ang pamamahala sa bagay na yun at magsama na lamang daw ito ng mga elder ng kanilang pamilya bilang makakatulong niya. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xingyun at ayon dito na tumigil na daw ang ating bida gayong di din daw naman siya papayag na sa iba mapunta ang gawaing ito gayong siya nga ang nakaisip ng plano kaya naman umasa na lamang daw ang ating bida sa kanya na magagawa niya ito ng maayos. At matapos nga nito ay lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan mabilis niyang tinipon ang lahat ng mga cultivator para sa isang pagpupulong at sa puntong ang ito ay sinabi ni Ye Xinghe ang kanilang plano patungkol sa magiging tirahan ng lahat at kung papaano sila makikipag-showdown sa Dark Moon family. Nasambit nga din dito ng ating bida ang patungkol sa ginawang kademonyuhan ng Dark Moon family sa ibang pamilya na di daw nila basta-basta palalampasin at nang marinig naman ito ng karamihan ay agad na sumiklab ang galit sa kanilang mga puso dahil sa kasama ng Dark Moon family. At matapos ngang makapagsalita ng ating bida ay makikitang agad na nagsipagliyab sa halo-halong emosyon ang bawat isa sa iisang dahilan lamang at yun ay ang mapabagsak ng tuluyan ang clan ng Dark Moon family na walang ginawang maganda. At ayon dito na kahit pa daw alam na ng bawat isang cultivator na kamatayan lamang ang kanilang kahahantungan sa oras na lumaban sila sa Dark Moon family ay di pa rin sila nakakaramdam ng takot gayong kasama nilang lalaban ng ating bida, kasama pa sina Zia Yuning, Ling Jiu at ang ibang mga expert sa kanilang panig lalo pa at meron silang White Fang na kakilakilabot ang presensya. Matapos nito ay makikita nga ang paglipat ng eksena kung saan dito nga ay walang tigil ang mga cultivator sa panig ng Asher Feather Clan sa pag-iinsayo mapaaraw man o gabi at di na din nila pinapansin pa ang gutom at pagod gayong mga picture lamang sila. Mas pinalapit pa ang focus kaya naman makikita nga dito ang napakadaming maskuladong cultivator na kasalukuyan paring nag-iinsayo sa kalagitnaan na ng gabi bilang paghahanda nila sa nalalapit na digmaan. Habang sa parihong sandali ay mapapansin naman sa di kalayuan ng isang anino ng isang misteryosong cultivator na animoy nagbabante sa lahat ng ginagawa ng Asher Feather Clan. At dito nga ay ipinakita na din ang mukha ng misteryosong cultivator kung saan makikitang labis na nanlalaki ang mga mata nito dahil sa kanyang mga nakikita at base nga pala mga idol sa itsura ng lalaki ay siguradong espiya ito ng Dark Moon family para magmanman sa Asher Feather Clan. Matapos nito mga idol ay lumipat naman ang eksena sa isang silid ng Dark Moon family kung saan nga ay maririnig ang tila pagkukomento ng hangal na si Liang Ziang Senialis na kasalukuyan ng nailahad ng kanilang espiya ang kanyang nakita sa Ye family. At ipinakita pa nga sa eksena ang matilos na baba ng hangal na ito na animoy nagmamaegay ng kanyang baba na animo na may si babalo lamang, at ayon sa kanyang postura ay tila pinuproseso pa ng hangal sa kanyang isipan kung tama ba ang balitang kanyang narinig. At di nga nagtagal, dahil na din siguro sa mahina nitong kukuti ay minabuti na lamang niyang siguraduhin sa kanyang espiya kung totoo daw ba ang ibinalita nito gayong di daw siya makapaniwalang may lakas ng loob ang mahinang clan ng Dark Moon family para maghanda sa paparating na gera. At ang kanya namang katanungan ay agad na binigyang linaw ng naatasan niyang magmanman kung saan sambit ng cultivator na ang lahat daw ng kanyang sinabi ay may katotohanan. Gayong kitang-kita daw ng dalawa niyang mata ang ginagawang paghahanda ng kabilang panig kung saan walang tigil ang ensayo ng mga cultivator sa Asher Feather Clan araw man o gabi na nagpapahiwatig lamang na handa silang lumaban hanggang kamatayan. At nang marinig naman ng hangal na si Liang Ziang ang sinabi ng kanyang espiya ay agad na naging seryoso ang kanyang mukha habang mababakas sa mga mata nito ang kumpiyansa sa di malamang dahilan. Maya-maya pa, merong isang tila moy badge ang ipinakita sa kamay ng hangal habang nagtatanong sa espiya kung alam daw ba nito ang kahalagahan ng bagay sa kanyang mga kamay, at sa tunaw ng kanyang pananalita ay tila dito nagmamula ang labis na kumpiyansa ng hangal. Habang sa parihong sandali, nang makita naman ng espiya ang badge sa kamay ng hangal nilang patriarch ay labis na nanlaki ang kanyang mga mata at naootol na di mas ambot ang bagay na ito Senialis na may di birong gamit ang badge sa kamay ng hangal.
At makalipas lamang ng ilang sandali ay agad na nitong naituloy ang gusto niyang masabi kanina kung saan kung di daw siya nagkakamali ay ito ang badge ng private army ng kanilang pamilya kung saan ang sinumang may hawak nito ay may otoridad na magamit ang hukbo. Na agad din namang tinugunan ng hangal ng may pagkasarkastiko at ayon sa hangal na nagkakamali daw ang kanyang espiya kung iniisip nitong isa lamang itong token of authority. Gayong para sa kanyang mata daw ay isa itong kapangyarihan, di matayawarang kapangyarihan na siyang magdadala sa kanilang tagumpay na tuluyang mawasak at mabura sa kasaysayan ng clan ng Asher Feather family. At habang sinasabi ito ng hangal ay kasabay namang ipinakita ang tinutukoy nitong kapangyarihan kung saan nga mga idol ay binubuo ito ng di mabilang na mga sundalo na maaari nilang magamit sa paparating na labanan. Sambit pa ng hangal habang nangangarap ng gising na ang lahat daw ng mga sundalong nasa iba't ibang panig ng pamilya ay maaari niyang mapagsama-sama gamit lamang ang badge sa kanyang mga kamay gayong wala silang magagawa kundi ang sumunod sa kanyang ipagwotos. At habang nakahawak ng mahigpit sa kanyang token ay nasabi ng hangal na sa pamamagitan daw nito, pagdating sa sandatahang lakas ay masisiguro niyang walang magiging binatbat ang kakarampot na bilang ng mga cultivator sa panig ng Asher Feather Clan maging mga expert man ito sa kanilang level. Subalit may pagkaseryoso din niyang sinambit na ganun pa man daw ay di parent sila pa pwedeng makuntinto gayong di daw nila alam ang background ng bawat isang expert cultivator sa panig ng Asher Feather Clan. At matapos naman niyang masabi ang bagay na ito ay agad nang tinawag ng hangal si Liang Yan sa kanyang tabi. Sabay utos na kailangan daw nitong magpunta sa Mingzang City upang dalahin ang kanyang sulat na personal na ginawa upang mahikayat ang kanilang father na makisali sa digmaan. Na agad namang disinang-ayunan ni Liang Yan gayong ayon dito na di daw nila pa pwedeng magambala ang kanilang ama gayong kasalukuyan daw itong nasa critical period of seclusion upang lalong magpataas ng kanyang level. Kaya naman muling ipinaliwanag ng hangal ang kanyang sinabi kanina na di sila pa pwedeng makuntinto sa on-the-low lamang na meron sila gayong bukod daw sa background ng mga expert ay nasa panig pa ng Asher Feather Clan ang prinsisa at kahit na di na ito prinsisa sa ngayon ay madami pa ring malalakas na expert ang seguradong magagawa nitong ma-recruit. Kaya naman kailangan daw nilang maging handa sa anumang papwedeng mangyari at di din sila papwedeng magkamali sa kanilang paghahanda kaya naman mas makabubuti daw na mahikayat nila ang kanilang ama na sumali sa laban. May pagkaseryoso din niyang dagdag na bukod daw dito ay kasalukuyan pa ding disciple ni Vice Principal Shuli ang ating bida na napakadelikado kung magkataon at isa pa ay madami ding tricks ang ating bida na di daw nila pa pwedeng ipawalang pansin gayong wala daw siyang planong bigyan ng kahit kititing na syansang manalo ang Asher Feather Clan sa kanila. At ang mahaba-haba niyang paliwanag ay naunawaan din ni Liang Yan kaya naman sinabi nito na makakaasa daw ang hangal na agad niyang isasagawa ang utos. Alinsabay naman nito ay mapapansin ang misteryosong babae sa isang gilid na nakikinig lamang sa pag-uusap ng mga hangal senialis na isa din itong espiya sa kabilang panig.